O, di ba? Napakarami sa aming hashtag. Sorry. Napakarami nyo sa aming hashtag ng mga magsasaka. Ito ang sitwasyon mga maglulupa. Itong ating mga palay na ito, itong ating area ay nalalabas, magsasaid. Ito namang ating katabi na naunang nagtanim ay lampak. Medyo humili nga sa bagyong upong. Pero ang totoong sitwasyon mga maglulupa, tayo ay mag-e-expect ng ani. Pero may panalangin pa po dahil humigit kumulang 1 buwan pa bago ito anihin. Ay hindi pa maipiho kung may dadating na bagyo para salantain pang muli itong ating halamang ito. Bagamat tayo tuloy-tuloy ang panalangin na huwag naman po sana pero ang tuloy-tuloy po nating panalangin, mga minamahal na maglulupa, ay mai-adjust po sa tamang pag-a-adjust ang presyo po ng ating produktong ito dahil yun nga po ang tuloy-tuloy nga po nating dasal. Kapag ka nagkaganon at hindi po ito nagkaroon ng tamang presyo pagdating ng tag-ani, ay kahit pa po anong ganda nito na anihin man, ay hindi pa rin kami po kikita. Sa haba ng sakripisyo po namin at sa dami ng panalangin na huwag masalanta ng mga kalamidad na dumarating, at bukod pa po sa isang magandang alaga at gastos sa pagpapalaki at pagpapaayos po ng halamang ito, ay kami po'y nangangamba na kung sakaling ito'y anihin at umani man ng maganda at hindi magkakapresyo, ay sobra po namang kawawa po kami. Kaya nga po ang panahong ito na 2025 ay sobrang napakabagong panahon. Napakamodernong panahon sa panahon po ng lahat ng tao at sa panahon po ng lahat ng gobyerno. 2025, ang lahat ng teknolohiya ng panahon, ng sitwasyon ay narito na. Advance na po tayo. Nag-uusap tayo kahit hindi tayo nagpapangita. Face to face pa yan. Nagkakaroon po tayo ng mga komunikasyon kahit na nga po sa kahit na anong pamamaraan ay narito na. Ultimo sasakyan ngayon, lumilipad na! Ang magsasaka pa rin po sa oras na ito'y patuloy pong lumalamas ng putik. Hindi po natin pwedeng i-adjust po yun Ang halaman po ay sa lupa itinatanim. Kung pwede lang ito'y sa langit namin itanim, sa langit na namin itinanim at nang wala nang masyadong sakripisyo. Kung ito'y aanihin po nang hindi po itinatanim, lalong magaling. Hindi po ba? Pero dahil po kami magsasaka at hindi po nababago ang sistema kung paano po kami nagtatanim ng halaman, ay ganun pa rin po lagi ang aming hinaing. Lagi po kaming nakalapat sa putik. Yun po ang problema. Hindi po kagaya ng mga teknolohiyang iba na pinagkikitaan kahit walang ginagawa. Kami po bago kumita ay lahat na isinasapit po namin. Nagpuputik, namumuhunan, binabagyo, kinakalamidad, at lahat na po ng parwesyo sa buhay po ng magsasaka ay sinasapit po namin bago pa po namin pakinabangan itong aming mga aanihing ito. Kaya po nga kami, sa totoo lamang, kapag ganito ang magiging sitwasyon na ang presyo po ng aming produkto ay hindi magbabago, totoo namang sinasabi nila maraming pwedeng maging opsyon. Bakit nga ba hindi? Pero alam nyo po, mga minamahal na mga kababayan, mga maglulupa, kami po na ang pinuhunan namin sa aming buhay ay mag-adika ng lupa para maging hanap buhay po namin. Ito na po yung aming hanap buhay. Huwag nyo na po kaming paiwasin. At baka kami po ay maligaw pa. Di po ba? Kaya kaming magsasaka, lagi nyo nga kaming sinasabi, magandang programa, backbone ng bansa, di ba? Bayani ng mga mamamayan,
dahil kami ang nagpapakain sa mga nagugutuman. O di ba? Napakaraming sa aming hashtag. Napakaraming nyo sa aming hashtag ng mga magsasaka. Pero hanggang sa oras pong ito, kami pa rin yung nasa laylayan. Hindi po ba? Hindi nyo po ba kami nauunawaan? Maigi nga po sana kung makakakita na kami ng mga ibang trabaho at ibang hanap buhay maliban po dito sa aming ginagawa pong pagsasakang ito. Nang kami naman po ay makaiwas na sa pagpuputik, sa paglalamas ng putik at pamumuhunan sa hindi mo maintindihan kung mag-aani o hindi. Di po ba? Lalo na't kapag ganito pong tag-ulan. Kaya nga po sa totoo lamang, lahat ng hinanakit ngayong 2025 na ito, lumalabas sa kaisipan po ng lahat ng magsasaka. Dahil nga po sa tingin namin sa panahong ito, na napakamodernong panahon, na lahat ng teknolohiya ay bago, lahat na halos ng mga ginagawa ng tao ay kung maaari virtual na lahat. Ang pagbubukid na lamang ang hindi pwede. Dahil nga po hindi kami pwede magtanim sa peking lupa. At hindi rin kami pwede magtanim ng peking binhi at peking halaman. Kaya yun nga po napakasakit isipin na sa napakabuderdong panahong ito ay duhaging-duhagi ang pakiramdam ng mga kagaya po naming magsasaka at mga maglulupa. Pagdating po sa sitwasyon na ang produkto po namin ay iniaalay at ipinagbibili sa mga consumer na mga mamamayan. Pero wala po kaming magagawa. Kung yan po ang pagtingin ninyo sa mga magsasaka, na akala nyo natulungan nyo na kami sa kaunting ayuda, ay pwede nyo na kaming maltratuhin, ay sana na may nagkakamali po kayo ng pagtingin yan. Dahil nananatili pong ginagamit po ninyo ang mga magsasaka sa programa ng pamahalaan, bagamat ang tingin po namin, hindi namin masyado napapakinabangan. Ang kailangan po namin, isang presyong balanse na pwedeng makapag-adjust po sa pamumuhay namin bilang mga magbubukid at mga magsasaka. Dahil naroon pa rin po ang sarili naming diskarte kung kami po ay kikita sa hanap buhay namin pong ito. Hindi po maipagkaloob ng kahit na sino ang kinabukasan ng aming pong mga anak sa ginagawa po naming mga hanap buhay na ito. Dito po namin lahat kinukuha ang pagbuhay ng pamilya at pagbuhay po ng aming mga anak. At anuman po yun, kami po ang gumagawa nun. At wala pong pwedeng basta-basta makakatulong sa kakayanan pong yun. Kahit pa nga sabihin pong may mga ayuda. Dahil yung ayuda pong sinasabing yun, maaring karagdagan, pinagpapasalamatan, pero hindi po yun ang sapat para sa mga magaganda pa ring pangarap po naming mga magsasaka. Dahil ito na po lamang ang aming puhunan. Nangangarap po kami, galing po sa pagpapagod namin ito, para mabigyan po namin ng magandang kinabukasan ng aming mga anak. At kaya nga po patuloy kaming humahamon sa ating pamahalaan. Mabalansi po sana ang presyo ng aming produkto, dahil yun lamang po ang pwede nyong mas higit na sa lahat na pinasasalamatan naming tulong upang kami po ay makapagpatuloy na mabuhay namin ang naaayon sa aming kagustuhan at sa aming pangarap, ang aming mga magiging mga anak na kasalukuyan po sa ngayon, pinag-aaral po natin. Magandang araw mga maglulupa.